addict po sa katatalpak. Yung addict sa online sabong. Siguro yung asawa niya nalulong sa online sabong. Sa sugal. It is my social responsibility na ma-brought up po ito sa social media. Yung about dyan sa mindset ng mga sugarol. Baka meron po dito, no, nalulong sa sugal or kaya tumatalpak. Especially nung pandemic, no, pagka medyo stress ka, di ba? Para nagiging stress reliever mo. Ang katwiran kasi ng marami is naglilibang lang naman kami. Hindi naman kami nagsusugal talaga. Libang lang to. Pastime lang. Kasi nakaka-bored eh. Nabubugnot ako sa bahay. Yun yung istorya ng mga na-addict sa talpak. Nakaka-bored eh. It is my social responsibility to remind people about that kind of platform because it's so addictive and it harms people. Especially nung pandemic, nung nag-lockdown. Siyempre, wala kang magawa eh. Bored na bored ka sa bahay mo. So, unang mindset ng mga natututong magsugal is try ko nga tong sinend sa akin ni pare. Mukhang nakakatanggal ng stress. Ayan. So, yan ang katwiran ha. Natatanggal daw ang stress kapag ka magsusugal. So, yun yung unang katwiran. Matatanggal yung stress mo. Di ba? Pampalipas oras lang ito. Maliit lang naman. Siguro a day, siguro kahit mga 100, 200 pesos lang. Eto na ngayon. Nag-download nung application ba yan or video kung ano man, di ba? Sinimulan. Meron tayong tinatawag na beginner's luck. Usually, ganyan yung nangyayari dyan. Uy, nanalo. Yung 100 ko, naging 180 pesos na kasi may kaltas yata yun eh. Di ba? Hindi ko sure ha. May kaltas yata yun. So, lumago. Ay, naku, nung isang araw, naglaro ako, yung 100 ko, naging 300 pesos. Eto na ngayon. Nawawala nga yung stress niya kasi kumikita siya eh. Ang ganda, di ba? Kumita. Okay. Ayan. Eto na ngayon. 1 week after. Siyempre, yung dosage mo sa sugal, lalaki yan eh. Kung dati, sanay ka na lang nananalo ng 100, 200 pesos, medyo tatalpa ka ng malaki kasi ang magiging mindsetting mo ano, pag tumaya ka ng mas malaki ang tatamaan mo. Eto na. Lumalaki na yung taya mo ngayon. Dahil lumalaki na yung taya mo ngayon, ano usually nangyayari? Hindi ka na sanay nang hindi ka na nakakatalpak everyday. So, 1 week after na naman, 2 linggo lang ang naging istorya at pagitan. Ano na nangyari? Eto na, nawawalan ka ng pera. Natatalo ka sa sugal. Talo ka ng katatalpak. Katatalpak na pagtatatalo ka. Ano gagawin mo? Hahabulin mo yung natalo sa'yo. Yun yung magiging mindsetting mo. So, kahahabol. Minsan tatama, minsan matatalo. Mas madalas matatalo, minsan tatama. Mas madalas matatalo, minsan tatama. Yan na yung nangyayari hanggang sa na-addict na, hanggang sa nagkautang-utang, naubos na yung pera, nawala na yung savings ng pamilya, nadamay na rin yung ibang tao, umutang ka na rin sa ibang tao, and ngayon, malaking problema. Yung po kasing sugal, hindi po yan stress reliever. Kasi bakit? Maniwala ka sa akin, pag napagtatatalo ka, yung stress mo, dodoble ng 10 beses, o 20 beses, o 100 beses, dodoble ang stress mo pag napagtatatalo ka. Lalo na, sapat-sapat lang. Buti, kung ikaw yung tipo ng taong meron ka talagang control. Example, multi-millionaire ka. Pero pag nagpatalo ka lang ng talpak talaga, 1,000, yan, masasabi kong libang yan. Yan, masasabi kong pastime yan. Pero, kung wala ka naman masyadong resources, tapos nakakapagsugal ka pa, hindi po stress reliever yan, tawag dyan, bisyo. At yung bisyo na yan, ipapahamak niyan, hindi lang ikaw, yung pamilya mo, yung mga anak mo, at yung mga taong nakapalibot sa'yo. At yung sarili mo, sisirain mo dyan. May kasabihan nga eh, kung meron kang kagalit na tao, turuan mo magsugal, nakabawi ka na. Totoo po yan, bakit? Wala ho kong kilala na umayos ang buhay ng kasusugal. Yung mga nakikita ninyo, na mga malalaking gamblers talaga, gambling lord, hindi po sila yumaman sa sugal. Sila yung nagpapasugal. Kaya sila mayaman. Ninegosyo nila. Alam nila ang weakness ng tao. Eh sir, hindi talaga maiiwasan yan. Hindi totoo yan. Meron kang choice sa buhay. Pwede mong iwasan yan. Pwede kang mamili. Eh dati, di ba, katwiran ng mga sugarol eh. Hindi ko kasi maiwasan yung sugal eh. Teka lang, ilang taon ka na ba nag-umpisa magsugal? 2 taon na ako nagsusugal. Ibig sabihin yung buong buhay mo na hindi ka nagsusugal. Ibig sabihin yung 2 taon hindi mo na matitigilan. Matitigilan mo kasi mas matagal na nabuhay ka sa mundong to nang hindi ka nagsusugal. Kaysa ron sa panahon na nagsusugal ka, kaya mahihintuan mo yan. Matitigilan mo yan. Ang problema lang kasi sa'yo, naghahabol ka. Stress ka na kasi inumpisahan mo. So tandaan mo, pag naghahabol ka, emotional ka na eh. So pag tumaya ka na based on your emotion, at pag tumaya ka ng based on your emotion, what will happen? Patalo ka na. Palubog ka na. Hindi ka na makakabawi dyan. Kumunoy na yung pinasukan mo. Wala nang ligtas dyan. Hindi libang. Hindi siya nakakabawas ng stress. Nakakadagdag po siya ng stress. Ang mahirap po kasi dyan, nasa loob kasi ng cellphone, ang daling ma-access, ang daling makuha, ang daling maglaro, ang daling magsugal. So, responsibilidad po natin na kung meron po tayong kakilala na mga kaibigan natin, kamag-anak natin, na nag-uumpisa na ng ganyan, nagsusugal na sa online, hindi lang po yung online sabong. Marami pa po yan eh. May online casino, may online betting, di ba? Pagka may mga tao tayong kakilalang ganyan, iiwas na natin sila. Kasi yung perang sinasayang nila, alam mo, blessing ni Lord yan, tinatapon mo lang. Kasi minsan, alam nyo, iniimbestigahan ko rin. Minsan tinitingnan ko, itong tao na to, binabash ako tungkol dun sa mga pinopost ko about sa pera. Ang dami nila, yung pera,
ganito, yung pera ganito. Pero tinitingnan ko, ang habit niya, uminom araw-araw, tumalpak araw-araw. Sila yung mga taong mabababaw ang mindset. Kumbaga, binabash tayo sa social media, and yet sila yung miserable ang buhay nila. Kaya kung meron kayong kakilala na iinganyohin kayo sa sugal, iinganyohin kayo sa mga ganyang klase ng gawain, layuan nyo na. Ang dami hong napahamak sa kaso sugal. Wala hong nanalo sa sugal. Ang nanalo lang po yung nagpapasugal. Kaya iwasan po natin yan. Kumbaga, isipin natin ano yung mga priorities natin sa buhay natin. Yung po yung mahirap sa maraming Pilipino sa totoo lang. Wala na ngang makain, nagsusugal pa. Wala na nga maibayad sa renta, sinusugal pa. Ito masakit. Nagkakasakit na nga, inuna pa yung sugal. Totoo yan. Kumbaga, it's truth dito sa Pilipinas na ganyan ang setting natin. Kaya our advocacy here actually is what? Kaysa isugal mo sa sugal yan, sumugal ka na lang kaya sa negosyo. Gawin mong stress delivery yung negosyo mo. It's a matter of mindset. Kasi game nakaka-excite. Ang negosyo ganun din, parang sugal din. So pwedeng ito yung gawin mong libangan, na pwede kang taya, bili ka ng isang sapatos, 1,000, na pwede mong maibenta ng 1,200. Pag naibenta mo, tama ka. Taya ka naman ulit. Bili ka naman ng ibang item, ibenta mo. Ganun din, parang sugal din ang negosyo So it's a matter of mindset. I-divert lang natin sila. Imbis na tumataya ka sa sugal, itaya mo sa negosyo. Hanap ka ng item, pwede mong pagkakitaan, pwede mong pagtubuan. Diyan ka maglibang. Hindi, pastime ko lang naman kasi to, pare, patatlo-300 lang O yung 300 mo, maniwala ka sa akin, 1 month after, 2 months after, 100,000 yan. Tapos sasabihin mo, balang araw. Ito yung dialogue ng mga sugarol Sasabihin nila, kasi kaya ako naghirap sa buhay dahil sa gobyerno, dahil sa mga magulang ko, dahil sa mga anak ko. Pero the truth is, hindi ka naging responsable sa sarili mo. Totoo yan. There's so much people out there, mga kababayan natin, ang dami nilang sinisisi sa buhay nila. Pero hindi nila alam yung mga ginagawa nila sa buhay nila. Sila rin ang nagpahamak sa buhay nila. Tama? May konting naipon, ano ginawa? Pinangsugal. May konting naipon, ano ginawa? Pinangtalpak. Ano nangyari? Marami hong ganyan Nalulong, nalubog, kawawa po sila. Kaya, it is our social responsibility na kung meron tayong kakilala, kaibigan, kamag-anak, maaring mahal natin sa buhay, as much as possible, iiwas na po natin sa ganyan. Kasi sobrang hirap. Makakita mo yung kamag-anak mo na unti-unti silang lumulubog. Unti-unti silang lulugmok sa kumunoy. Ang masakit niyan, eto na. Sugal. O hindi pa matatapos sa talpak yan. Impyerno pala yan, yung sugalan na yan. Kaya tigilan po natin.